Tapat, congratulations nga naa ka karon. It's so good to have you all. Now, I want to share briefly today an introduction no, sa life class. And kabaw ba mo nga giandam sa Ginoo ang karon nga panahon para na mo. And it's really planned by the Lord. This is batch 1 Samuel. Mahimo niya na nga relevant sa imo makaingon yes. Naka-appeal jud ko. Sama kang Will Rocks nga nag-share sa mga testimony. Makakita po ka, makakaplag po ka sa imo pod nga story. So as we start this message, let's just pray. Lord, thank you nga imong gipaabot ang matag usa. Imo na ning nakita sa unahan og nasayod ka sa ilang tagsa-tagsa ka mga istorya og nasayod ka Ginoo nga nindot ang ending sa ilang mga stories. Today, we just thank you God for the opportunities that you have given us. In Jesus' name. Amen. Now, with the drama nga gibuhat nato is a story sa prodigal son. And in the Bible, kung ato siyang basahon, nara siguro mga say 5 minutes, 3 minutes. Kung basahon nimo sa Luke 11, 3 minutes. Gidrama ninyo diri, no? Gikan sa group 1, group 2, taman sa group 5, siguro natog mga 10 minutes. But in reality, it could probably be a 3-year span, even 5 years. What a kabalo. You know, different people, lahi tag mga background. Ang uban sa inyo nagmata kada adlaw nga feeling ninyo na amo sa pasungan sa baboy. Siguro na ingon ana. Or ang uban sa inyo nagmata kada adlaw nung nasa palasyo. May kang maid paliog kuan hugas akong kamot. Ang uban sa inyo nagmata kada adlaw nga naa siguro ka sa bahin diin nagparty-party ka. Lingaw pa kayo. But whatever phase sa imong kinabuhi, ang uban nga mga tao wala pud kabalo nga naday balay nga ulian. Kay dis kang naabot. Yes, na kay physical nga balay, pero wa nimo gi-consider to siya nga bahay nimo. Kay wala man didto ang gugma na aman sa gawas. Ang life class magpasabot sa atua nga ang Ginoo naghatag og opportunities so that masabtan nato that in every phase of the story, mubo lang ni siya nga story gali. But in every phase, pwede kang makarelate. Pinakaunas tanan, the phase wherein an opportunity wherein ma-meet nimo ang Amahan, ang Ginoo. So this is an opportunity that you could meet God. Pastor, makita na ko ang Ginoo. Dili lang makita. God is spirit, di na to makita. But ma-experience na to ang iyang love. I grew up nga wala ko ka ila jud sa akong wala ko ka di man kaila kita man ko pero I was 6 years old when my dad died. And so dili ko kabalo mag-relate sa usa ka papa, no? 6 years old pa lang ko wala na siya. And that figure in my life has been missing. Wala ko akong mga uncle, ang kining background ako walay medyo nangamahan, no? So natural mapadulong sa lahi og negative o bati nga mga impluwensya sa kinabuhi. Not to mention the details, but it was a life nga walay purpose, walay balay nga ulian. Kung naa manggali mo uli, no? Mingon ako ang bisag kinsa lang may manag-iya sa kuha, although nakos kong auntie, primarily elementary taman high school, pero the moment nag-college ko, nigawas ko sa poder sa kong auntie, ato ko sa balay sa kong lula, kay akong ubanan ako mamanghod, pero dito walay control, way mga saba, muli kag kanus ani mo gustong muli. Nalay mga storya nga, ulig sayo uli sayo skadlaon, or buntag na mo uli, and all those things. It was kind of, muragin ko nga freedom. Kanindot kaayo, walay tagiya. Gimik mi anang gabi, magbuntag, bisag unsa na lang.
Pagka next day, bisagon sa kahubog, bisagon sa kasabog, muskwila man gyud. Adto naman gyud gihapon, may maura po siguro na nakanindot. Pero madungga na lang nako sa mga barkada, tul, grounded ko. Kagawas. Unya gabi na po di lagi. Grounded ko ron. Sila tanan gipang grounded. Ako, hindi ko na grounded. Noon na ako, luya gud ninyo. So kantsawan ako sila, nga di na mo kalaag. Kaya ako, durag daw, wait, tag-iya. Tanaw ako sila, luuya ninyo. But in the long run, sa akong gipaminsar, kaluoy na ko. Walay nangita. Ignan mo tapad na yung ngita ni mo. Sama sa istorya sa sama sa istorya sa kanding ug sa baka. Ingon ng kanding, huy, baka, naon sa mga kadya, sige ra magagpelawom sa kahoy. Ingon ang baka nga, aw, diri raman jud ko, kay naamang ko'y higot. Siya, bangaan ni mo, batia day sa imong sitwasyon, mo na diha, nagpahigot man ka. Ako diri, lambak-ambak ang kuan, kanding. Layo kay kog maabtan, yung gipasuya ang baka, no? Og sa dihang sa kadlaw, gaglayat-layat, lampayot-lampayot ang kanding o asa naabot, and then kalit lang, bang! Tumagi pang duka, nakuratan. Bang! Buto. Og sa kalit lang nagdahik, ilamog nagdahik. Nagkamang ang mga kanding. Hinahinay siya kaya na-survive ang waman na intimano. Unya, ningon ang baka, noon sa mga kakanding. Ingon siya nga, may paka. Maka napusilan ko nga to. May paka kay naigaatiman sa imuha. Tanay mong tapad, baka ka or kanding. Di ba? So, sometimes, magtuota nga, gawas nun ko, walay mangita na ko, walay magbuot na ko. But deep inside our hearts, kinahanglan tang makakaplag sa amahan, nga maghatag na tog bay. Maghatag na tog, dili lang kay house, kundi home. Nga pwede kang mabilong. That's what we need. Dili ta kinahanglan mo palayo. And this God, kining Papa sa langit, mo'y akong nakaplagan. Ug ang ikaduha nga opportunity nga mahimo tang ma-restore. Masiguli, mauli ang ato ang relasyon. So dito nagsugod og unang relasyon nga mauli is ang imong relasyon diha sa Ginoo sa Amahan. Irihis man ko kaniadto, wala man ko nagtuo ani or ana. No? Kay makabantay ko, dadon ko sung anting ngadto sa Katoliko, dadon po ko sa akong lula ngadto sa Metodista, bisig asa na lang dadon. Namantay ko sa mga parokyano nga mong labay, unya mo kabot dito sa mga santos, unya nay payong pag-ana, nya dito man mi mo posisyon sa ibabaw sa kong anting, pagtan-ano ko si San Miguel gaana, unya ang demonyo na dul gaana, unya mga parokyano mo labay, ang demonyo may gunitan. Kinama sila mangguno demonyo niya ilay pedpahi silang naong anak ko ang pintal sa demonyo na papas na may kanunay nilang ginakabot dito ang demonyo may mahawiran. And so I saw through it all sa Methodist Church mag-adtupog ko, no, and mutambong rago dito basta na Easter Sunday kay bisan og unsa man gay nay mga itlog nga pangitao namo nga nasuwat sa itlog nay 500 nay 100, so Easter egg hunting mo nay paborito kay na kong tigsimba didto. And so I realize na ko bisag unsa nga religion dili maka-restore, pwede na siya mahimong religious, but the moment I encountered God in a personal way, nahimong na-restore, nakasabot ko nga naa day siya, buhi day siya, naa day siya, mabatian din ako siya. And the same way, and so ang cross, mabitaw ng cross is na ay gitawag na to og vertical o horizontal because a vertical line represents restoration sa atong relationship sa Ginoo. Ug ang vertical mag-represent sa relationship nimo sa isig kaingon. Usa ka butang nga gi-restore sa Ginoo sa kuha isang relationship nako sa mga tao, people around me. So, ako mama at the time,
nasa Saudi. I don't have relationship sa iya. Nabalik siya, na-restore. Relationship sa mga magsuon, kasi girag away. No, relationship sa mga igagaw. Relationships are restored. And God has given me family. God has given me a home. And so, I don't know about sa inyo ha, siguro na yung mga anger, na yung mga issues, bitterness, na yung mga insecurities, i-restore na tanan sa Ginoo. Because you will realize nga God is your Father. In my Father's house, daghan dito makaon tanan. Sama sa gi-illustrate sa story ingon, si Jesus mismo nag-illustrate ani nga story kay sa balay, ingon siya, ang balay nga pwede ninyong ulian, ang mga katabang dito na ay katabang. Sugo niyo paliw kog lungag, katoy mong gisugo moingon sa iyang katabang paliw kog lungag, musugo na paliw kog lungag, 5 ka layer sa katabang. 5 ka na. So, kidding aside, there's abundance there. And not only that opportunity nga ma-reconcile ta, na po'y opportunity to change. God wants to make us new. Ihang amend, tarungon, ang unsa mga nga broken sa tong kinabuhi. So that's when I started to change. That's when I started to realize nga dili pwede magbinuang ko sa akong klase. Dili ko pwede dili ko makagraduate. Dili pwede nga magpadayon ko sa kuang bisyo. And so at that time, I have mentioned a couple of times how not just once, twice, 3 times, near-death scenario tungkol sa all related sa, well, except one, but mostly related sa inom, sa bisyo, makakitag kontra. One instance sa basketball. That near-death meaning nabaharan jud ko, and in an encounter wherein pusil manggaling ang matutok, usa 45, ang usa shotgun ang gitutok sa amua. But just because of God's divine intervention, wala gito nakablit atong mga higayuna. Kaya hunahuna na kung nakablit pa lang, wala gyud magbarog diri karon nga pastor nga ingon pang og asa ko karon. God changed me. It's true, and God will change your life. You will have your own story. I can guarantee that. Kaya nga naman, same God na nag-usab sa ako, an opportunity, the same God has given the opportunity to change is the same God nga mag-usab po sa imuha. We have different stories. Now, we've been spiritual parents, ani nga community, long enough para sultihan mo nga we've seen so many stories nga gitransform sa inyuha, sa Ginoo. And I'm excited kamupod. Igna mo tapad, usbon po sa Ginoo imong story. Because lastly, na opportunity to find provision. Kung feeling nimo murag wala gyud kay padulungan na. Like I felt like wala ko'y pamilya. I felt like financially dili mi ingunan, dili mi capable. I felt like walay maganahan sa kuha. And then I joined a community. And then akong self-esteem is so low. And then, the moment I got connected with God, gihinay-hinay niya promote ang akong kinabuhi. So, the same way po sa matag usa, you never have to think again like that prodigal son nga manglimos na lang og lamaw or pagkaon sa baboy. Ignay mo tapad, dili ka baboy. Ayaw pagkaon sa baboy, mausab. So, nagsugod, naka-relationship ko sa Ginoo, nasalbar ko. Kaya kung dili pa lang sa relasyon ako sa Ginoo, dili ko ka-graduate. Naka-graduate ko, grasya sa Ginoo. Na-engineer ko, grasya sa Ginoo. But then, ang Ginoo na lahi nga calling, kaya nga naman siya na may akong gipadictate sa akong kinabuhi. Wala man ko nakapractice ako ang pagka-engineer because God has called me to become a pastor. Gitawag ko niya. Ko nga, Lord, dili ko kasabot. Nga nung ka-engineer pa man ko nga magpastoraday ko. Nga nung gahago-hago mong kuha to. But then, God turned whatever it is. Gamit niya tanan. Background ni mo to become who you're gonna be. And so I just submitted ko, Lord, ikaw na'y bahala. No?
So he's writing stories karon busy kay ang Ginoo. Sigsuot sa imong storya. Gani mo ni live class for Samuel ka nga batch. Ikaw niya ang mo invite, no? Na kay invite nga mahimong mayor sa Cebu City. To. No? Mura bitaw. No? Ikaw niya may mag-invite sa sunod nga. No, naay mga destinies gi-connect na sa Ginoo. Subaya galing. Subaya. Kung kinsay nag-invite sa imo, niya gi-invite ni. You know what? This is about legacy. Nganong ang yawa ganahan niyang bungkagon imong kinabuhi? Kay ikaw, ang imong kinabuhi, mubunga og nindot. Mubunga siya mga pamilya. Tagaan ka sa Ginoo og pamilya. I-restore sa Ginoo what is broken. Tagaan ka sa Ginoo promotion. O kana nga promotion, maghatag og dagag opportunity sa uban. Gamiton ka sa Ginoo. Igna mo tapad, di pa ka mutuo karon, igna siya. Di pa ka mutuo karon, pero leader ka. Amen. So with that, I wanna pray for us. No? I wanna pray for us. Let's bow our heads. Ampo ta. Lord, I pray kini nga batch our leaders not just in the making, pero imo silang gitawag karon Ginoo. Mausab ang ilahang kasing-kasing o gunahuna tungod kay naa kay plano sa ilang mga kinabuhi. Walay babag sa yawa. Walay any hindrance nga makapugong nila sa paglampos ni ining life class. And they will be used by you mightily. Lord, even ining training, ining fellowship namo, Ginoo, salamat nga walay condemnation gikan sa yawa. Kung masipyat man sila, Lord, ang imong grasya may musalo kanila every single time. Thank you, Lord, nga ang fellowship ini nga grupo will be so strong. Salamat sa mga leaders nila. Salamat, Lord, sa ilang mga pagbasa sa ilahang libro, sa devotions. Ikaw maglig-on pag yun nila. We honor you and thank you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless. You will experience your breakthrough. Because ang ato ang theme aning batch is ignimatapad breakthrough. All right, God bless ato.